Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone! I'm of passion together with craziness. Mahirap umibig ng sobra-sobra, di ba? Nagiging siraulo ka. Crime of passion, together with craziness. Mahirap umibig ng sobra-sobra, di ba? Nagiging siraulo ka. Yan nga ang mga katagang sinabi ng isang pulis sa krimen na kanilang nirespondihan. Kung kayo po ang tatanungin, delikado ba talaga ang magbahalan sobra-sobra? Sa ating kwento ngayon, alamin natin ang dalawang storya ng pagmamahalan na nauwi sa kamatayan. Ang unang babaeng biktima sa ating kwento ay kinilalang si Laika Jane, 28 years old. Si Laika ay tubong Basilan, Mindanao. Mula sa payak na pamilya pero masaya ang kanilang pamilya. At bilang nakakatandang kapatid, alam ni Laika na kailangan niyang maging breadwinner ng kanyang pamilya para matulungan ang kanyang mga kapatid. Nagsumikap si Laika na makapagtapos ng pag-aaral. At matapos ngang mag-aral ni Laika, siya ay naging isang guro. Taong 2013, mula sa kanyang probinsya, lumuwas ng Maynila si Laika para dun magturo. At pagdating nga ng Maynila, si Laika ay natanggap sa Kaunlaran Elementary School na nasa Caloocan at naging isang grade 3 teacher. At para nga malapit sa kanyang trabaho, umupa si Laika ng isang kwarto sa dorm sa Barangay 22, Dagat-Dagatan, Caloocan. Masaya nga si Laika sa kanyang naging propesyon. Enjoy ng dalaga ang pagtuturo sa mga bata. At 3 buwan pa lamang noon si Laika sa Caloocan nang nakilala niya ang isang lalaki. Ang lalaki ay kinilalang si PO1 Danilo Roa, 29 years old. Si Danilo ay nakadistino sa Caloocan City Police Community Precinct at naninirahan sa Libis Espina, Caloocan. Mula sa pagiging magkaibigan, naging magkarelasyon nga sina Laika at Danilo. At kung pagbabasihan ang mga larawan ni na Danilo at Laika sa social media, makikita na masaya ang kanilang relasyon. At ang dalawa ay parehong namamayagpag sa kani-kanilang mga piniling career. Buong puso ang ibinibigay ni Laika sa pagtuturo, habang ibinibigay naman ni Danilo ang lahat para magampanan ang kanyang pagiging pulis. At makalipas nga ang ilang buwan, naitalaga si Danilo bilang beat patroller kung saan kailangan niyang magpatrol sa iba't ibang lugar sa buong Caloocan. At kapag walang pasok ang dalawa, madalas silang mamasyal o kumain sa labas. Sweet si Danilo kay Laika at madalas niyang bigyan ng regalo ang kanyang kasintahan. Araw-araw din hatid sundo ni Danilo si Laika sa paaralan kung saan ito nagtuturo. At kalaunan nga, naging live-in partner na sina Danilo at Laika. Talaga nga namang mukhang perpekto na ang relasyon ng teacher na si Laika at ng pulis na si Danilo. Ngunit ang lahat nga ay nagbago ng taong 2018. Sapagkat January 2018 kasi na nagsimulang magkalabuan ang relasyon ni na Laika at Danilo hanggang sa tuluyan na silang magkahiwalay. At ayon sa mga balita, gusto na ni Laika na pakasalan siya ni Danilo subalit tumanggi ang pulis sa pagpapakasal. Mula nga noon, hindi na pumayag si Laika na ihatid o sunduin niya si Danilo. At umalis na nga din si Danilo sa dorm na inuupahan ni Laika. Hindi na din tinanggap ng guro ang regalong bulaklak at merienda mula kay Danilo. Nung una, tanggap naman ni Danilo ang pakikipaghiwalay ni Laika sa kanya. Ngunit makalipas lamang ang isang linggo, chinat at tinext ni Danilo si Laika para sila ay magkabalikan. Sinuyo nga ni Danilo si Laika na magkaroon sila ng relasyon. Bagay na hindi naman nagustuhan ni Laika. Labis nga na nasaktan si Danilo sa pag-iwas sa kanya ni Laika. Mahal na mahal ni Danilo si Laika kaya hindi niya matanggap ang hiwalayan na gusto ng guro. Sinabi pa ni Danilo kay Laika na hindi siya titigil hanggat hindi sila muling magkasama at magkabalikan.
Nakaramdam nga si Laika ng takot sa mga binibitawan na salita ni Danilo. Naghinala na nga si Danilo na may iba ng gustong lalaki si Laika. Kaya naman, pinamanmana ni Danilo si Laika sa eskwelahan kung saan siya nagtuturo at sa mismong dorm nito. Hindi naman nagustuhan ng dalaga na binabantayan siya ng kanyang ex-boyfriend. At sa pagkakataon nga na ito, nakaramdam ng takot si Laika dahil tila panghaharas na ang ginagawa sa kanya ni Danilo. Subalit sa kabila nun, ipinagpatuloy ni Laika ang kanyang buhay at nagturo pa din siya sa kanilang eskwelahan. Ngunit, hindi inakala ni Laika na tototohanin nito ang kanyang pananakot. May 9, 2018 ng hapon nang nakauwi na si Laika mula sa kanyang trabaho. Tahimik na nagpapahinga si Laika sa kanyang dorm nang biglang pumasok si Danilo bandang alas 5 ng hapon sa loob ng kwarto. Pilit naman pinapaalis ni Laika si Danilo pero wala namang nagawa ang guro nang naglabas na ang kanyang dating kasintahan ng isang baril. Sinubukan nga ni Danilo na suyuin si Laika para sila ay muli magkabalikan. Subalit nanindigan si Laika na tapos na ang relasyon niya kay Danilo. At dito na nga tila nagdilim ang paningin ni Danilo at bigla na lamang pinaputok ang kanyang baril ng ilang beses sa kanyang kasintahan. Narinig naman ng mga kapitbahay ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng naturang dorm ni Laika at ang sigaw nga ng guro na humihingi ng tulong. Ang ibang residente naman ay agad na tumawag sa emergency hotline ng Caloocan Police. Dali-dali namang rumesponde ang mga tauhan ng Police Community Precinct 2 na unang inakala na isang hostage-taking ang nangyayaring insidente. Kaya naman puwersahang pumasok ang mga tauhan ng Special Weapons at Tactics Unit sa dorm ni Laika. At sa loob nga ng dorm, dito na naabutan ng mga pulis at nakita sina Laika at Danilo na nasa sahig ng kanilang dorm at duguan. Sa kasamang palad, binawian na ng buhay si Laika at Danilo nang nakita sila ng mga pulis. At sa pag-iimbestiga nga ng mga otoridad, lumalabas na si Danilo ang pumatay kay Laika. At pagkatapos, kinuha ni Danilo ang kanyang sariling buhay matapos patayin ang dati niyang kasintahan. At sa investigasyon, gusto umanong makipagbalikan ni Danilo kay Laika. Ngunit hindi pumayag ang guro kaya pinagbabaril siya ng sospek. Ayon sa mga pulis, pweresahan na sinira ni Danilo ang pinto ng dorm ni Laika. At ayon nga sa balita, bago ang krimen, pinablatter ni Laika si Danilo dahil sa pananakot, panghaharas at pananakit ng pulis sa kanya. Ayon naman sa pinsan ng biktima, bago nga ang krimen, nag-send sa kanya si Laika ng larawan kung saan makikita ang sospek na nakahiga at may hawak ng baril. Pinayuhan naman si Laika ng kanyang pinsan na umalis na sa dorm. Subalit bago nga makaalis si Laika, dumating na umano si Danilo. At mula nga noon, hindi na nakapag-reply pa si Laika sa kanyang pinsan. Bukod doon, naikwento din ni Laika sa kanyang pinsan na pinapatiktikan siya ni Danilo dahil may mga kasamahan si Danilo na nagpupunta sa bahay ng biktima ilang beses bago mangyari ang krimen. Labis nga ang pagdadalamhati ng pamilya ni Laika sa hindi inaasahang pagkawala ng guro. Ay naman sa kapatid ni Danilo, gulat na gulat ang kanilang pamilya dahil hindi nila inakalang kayang patayin ng pulis si Laika. Ayon pa sa babae, ang alam nila, kakausapin lang ni Danilo si Laika tungkol sa kasong isinampa ng teacher sa pulis. Dagdag pa ng babae, alam na nila na niyaya na si Danilo ni Laika na magpakasal pero tumanggi ang pulis. At sa opinyon nga ng kapatid ni Danilo, baka hindi pa ready noon si Danilo dahil gusto pa niyang maghanda para sa kinabukasan nila ni Laika. Na-recover naman ng mga pulis sa kwarto ni Laika ang service firearm ni Danilo na ginamit niya sa krimen. At ayon nga sa mga pulis, dahil patay na ang suspect, itinuturing na case closed na ang kaso. Ang pangalawang babaeng biktima naman sa ating kwento ay kinilalang si Daryl Barcela Bea, 25 years old. Si Daryl ay tubong albay. Bata pa lamang si Daryl, sigurado na ang dalaga na gusto niyang maging isang guro. Pangarap nga ni Daryl na matulungan ang mga bata sa kanilang lugar. Nag-aral nga si Daryl sa Bonga National High School at nagtapos ng taong 2015. At matapos nga ang high school, kumuha si Daryl ng kursong education.
At ayon sa mga nakakakilala kay Daryl, bagay na bagay sa dalaga ang maging isang guro. Mahaba daw kasi ang pasensya ni Daryl at malumanay magsalita. At matapos nga mag-aral, naging isang ganap ng guro si Daryl. At ang dalaga nga ay naging isang grade 7 public school teacher sa Bonga National High School kung saan siya nag-aral. Tinatawag nga si Daryl ng kanyang mga estudyante at kapwa-guro na Teacher Da. Ayon naman sa mga kapitbahay at nakakilala kay Daryl, ang dalaga ay sadyang mabait at matulungin. Mga katangian nga nagustuhan kay Daryl ng mga nanliligaw sa kanya. At para naman sa dalaga, ang kanyang atensyon ay nasa kanyang propesyon lamang. Mahal na mahal ni Daryl ang kanyang trabaho at kanyang mga estudyante. Marami pang gustong maabot sa buhay si Daryl at unti-unti na niyang nakakamit iyon. Ngunit ang lahat nga ay naglaho na parang bula dahil sa isang pangyayari. November 14, 2024 ng tanghali, nang rumesponde ang mga pulis sa Santo Domingo Police Station sa isang kalye. At ayon nga sa tawag sa mga pulis, mayroon siyang natagpo ang labi ng babae sa gilid ng kalsada. At pagdating nga ng mga pulis sa nasabing lugar, nakumpirma nila na meron dung babae na wala ng buhay. Ang lugar ay napapaligiran ng mga puno at halaman. Malayo din ang mga bahay kung nasaan ang labi. Kaya naman walang nakausap na witness ang mga pulis. Na-recover naman ng mga pulis sa biktima ang isang ID kaya agad din siyang nakilala. Ang biktimang babae ay kinilalang si Teacher Da. At sa tansya nga ng SOCO investigators, ilang oras pa lamang patay ang biktima. At sa autopsy report sa labi ni Daryl, siya ay nagtamo ng napakaraming mga saksak na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Bukod doon, nakitaan din ang guro ng mga defense wound na isang patunay na si Daryl ay nanlaban bago siya tuluyan bawian ng buhay. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis para agad mahanap ang suspect na pumatay si teacher. Ang ibang mga pulis naman ay hinatid na sa pamilya ni Daryl ang masama at nakakalungkot na balita tungkol sa pagkamatay ng guro. Kinausap din ng mga otoridad ang pamilya at kaanak ni Daryl para mangalap nga ng mga impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Samantala, natagpuan naman ng mga pulis ang isang helmet na may bahid ng dugo malapit sa crime scene. At sa pag-interview nga ng mga pulis sa nanay ni Daryl, nalaman nila na November 14, 2024, pasado alas 9 ng umaga, nang nagpaalam si Daryl na siya ay aalis. Sinabi niya na pupunta siya sa Legazpi City kasama ang kanyang kasintahan. Nakumpirma naman sa mga CCTV ang pahayag ng ina ng guro. Sa mga larawan nga ng CCTV, nakita si Daryl na nakasakay sa isang motor at ang lalaking nagmamaneho ay ang pinaniniwalaang kasintahan ng biktima. Sa larawan ng CCTV kung saan huling nakita si Daryl at kanyang kasintahan, sila ay papunta sa direksyon na pinangyarihan ng krimen. Ang suot naman na helmet ng kasintahan ni Daryl ay kagaya ng helmet na narecover ng mga pulis sa crime scene na siyang may bahid ng dugo. At dahil sa mga iyon, ang kasintahan ni Daryl ay itunuring na person of interest sa pagkamatay ng guro. At ang kasintahan nga ng biktima ay kinilalang si Ryan Carril, 28 years old. Si Ryan ay residente ng Bakakay, Albay. Wala namang sinayang na oras ang mga pulis at sinimulan nila ang paghahanap kay Ryan. At bandang alas 9 nga ng gabi ng November 14, 2024, nang tuluyan nang naaresto si Ryan sa kanilang bahay. At bago nga maaresto ang lalaki, sinubukan pang pigilan ang mga pulis na mga magulang ni Ryan. Pero sa huli, sumama pa din ang lalaki sa mga otoridad. At sa paghahalugog nga sa bahay ng pamilya Carale, natagpuan ng mga pulis ang itim motor kung saan nakitang nakasakay ang biktima na si Daryl. Dinala sa police station si Ryan para siya ay kausapin ng mga pulis. Kapansin-pansin naman kay Ryan ang mga bago lamang na mga galos at kalmot sa kanyang katawan. At teorya nga ng mga otoridad, nakuha ni Ryan ang mga kalmot at sugat na ito matapos manlaban sa kanya ng kanyang kasintahan na si Daryl. At nang nalaman nga ng pamilya ng biktima na ang person of interest sa krimen ay ang kasintahan ni Daryl, labis silang nagulat. Ayon sa kanila, matagal nang nanliligaw si Ryan kay Daryl. Subalit ng October 2024 lang sinagot ng biktima ang suspect.
At ayon nga sa kanila, mabait daw si Ryan sa guro na si Daryl at sweet din. Kaya naman hindi sila makapaniwala sa akusasyon laban kay Ryan. At sa pag-iimbestiga nga ng mga pulis, lumalabas na hindi pala iyon ang unang beses na nasangkot sa isang krimen ang suspect. Ayon sa record ng mga otoridad, si Ryan ay dati nang nakulong ng taong 2018 para sa pagpatay niya sa dati niyang kasintahan. Kasabay noon ay ang pag-graduate ng lalaki sa kursong criminology. At ayon sa mga balita, ang dalaga ay kinilalang si Jacqueline Celola na natagpuan ng wala ng buhay sa isang damuhan sa Albay. At ang biktima nga na ito ay dati ring kasintahan ni Ryan. 23 years old lamang si Jacqueline at 4th year graduating student. Nagmula ang dalaga sa simpleng pamilya na minsan ay nagkaroon ng problemang pinansyal. Alam ni Jacqueline na mahirap ang buhay ng kanyang pamilya. Kaya naman sinikap ng dalaga na makapagtapos ng pag-aaral nang sa gayon nga ay may ahon niya sa kahirapan ang kanyang pamilya. Ngunit dahil sa isang iglap, gumuho lahat ang pangarap ng pamilya ni Jacqueline para sa dalaga. Ayon sa mga balita, tulad ni Daryl, si Jacqueline din ay sinundo ni Ryan mula sa kanyang paaralan. Ang dalawa nga ay nag-usap at gusto na ni Jacqueline na makipaghiwalay kay Ryan. Bagay na hindi umano nagustuhan ni Ryan. At dahil sa tindi ng galit ng lalaki sa kanyang kasintahang si Jacqueline, bigla na lamang niyang sinaksak si Jacqueline hanggang sa tuluyan itong bawian ng buhay. Samantala, sumuko naman si Ryan sa police station kasama ang kanyang nanay at kapatid. Dito ay tahasang inamin ni Ryan na pinatay niya ang kasintahan niyang si Jacqueline. Ikinulong nga si Ryan habang nag-aantay ng kanyang trial. Pero ang lalaki ay agad namang napalaya matapos siyang pagbigyan ng korte dahil merong umanong sakit sa pag-iisip ang suspect. Mayroon namang haka-haka na kumalat online na 4 na taon lamang nakulong ang suspect. Kalaunan nga ang kaso ni Ryan sa pagpatay niya kay Jacqueline ay tuluyan ng ibinasura ng korte dahil sa sakit sa pag-iisip ni Ryan. At makalipas nga ang ilang taon, ang nakakalungkot, inulit na naman ni Ryan ang krimen na kanyang ginawa kung saan pinatay niya ang kanyang kasintahan. Nabuhayan naman ng pag-asa ang pamilya ni Jacqueline na tuluyan na ngang makukulong si Ryan. Sa ngayon ay nakakulong pa din si Ryan para sa pagpatay niya sa guro na si Daryl. At ayon sa batas ng Pilipinas, ang sinumang nagkasala sa pagpatay sa isang tao ay maaring hatulan ng 40 years hanggang habang buhay na pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!